Karambola sa DWIZ. Programang sasagutin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Karambola! Magandang umaga, Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Ngayon, March 8, 2024. Ako si Conrad Banal, kasama natin rito, Joel Laksamana, parin Jonathan De La Cruz, pamaya-maya. Good morning, pa. Good morning. Good morning. Wala tayong mabatiin. Ayoko palang batiin yung aking pinsan na si Evelyn Rojas. Uy. Yan. Ano ba, birthday? Hindi naman. Birthday. So, wag natin batiin. Oo. Good morning, mapapanood, mapapakinggan kami sa aming website www.dwiz882am.com. I-download ang aming app pang iOS, pang Android. Oo. Live din tayo sa Facebook at YouTube. Follow, like, share, subscribe, heart, comment, text line dito, 0999-376-6768. Mapapanood din ang Karambola sa Digital Free TV, Aliw 23. Sa Signal, Channel 24. Sa TV Plus, Channel 27. Sa GMA For the Box, Channel 25. Ulit, good morning. Magandang umaga. Sana nga, good morning ang inyong Friday. Kasi yung mga pamilya ng mga Pilipinong Okay. hindi good morning. Aling pamilyang mga Pilipino? Yung pamilya ng mga Pilipinong napatay dyan sa Ako, yun dun sa Strait, ano ba yan? Yung Gulf of Aden. Gulf of Aden, oo. Dalawang marino natin, seafarers, ang nadali. Tatlo po ang napatay, Nakakalungkot, isang nakakalungkot. Vietnamese Oo. at dalawang Pilipino. At meron pa mga malala ang kalagayan ngayon. Ito mga Houthi rebels sa Yemen na back up yan ng Iran na ano po dyan, nagte-terrorize ng mga barkong dumadaan dyan. Kasi yung Gulf of Aden, siguradong dadaan niya kung nanggaling ka sa Suez Canal. Yung Suez Canal, yan yung malaking shortcut. Di ba? Europe to Barko, tankers, mga ganyan. Oo. Kaya, nagsha-shortcut papunta Europe, papunta, or galing sa Europe, papuntang Asia. Yan ang shortcut. Dati kasi umiikot sila sa Africa. Bababa sila sa Africa bago makarating sa Asia. Ngayon, doon na lang sa Suez Canal. Yung Gulf of Aden, nandun yan. Tatamaan mo yan pag galing ka ng Suez Canal. Ito mga Houthi, rebel sila, pero sila may hawak ng capital. At yan back up daw ng Iran. At sila ay nakikisimpatiya sa... Ang pinaglalaban nila, kaya sila nag-aatake ng mga barko, yung Hamas. Hamas yung labanan ngayon sa Palestine. Sa, Labanan sa Israel. Palestine. Oo. Yung mga Houthi po, Nag-identify sila sa Palestinians. Ika nga sa cause ng Palestinians. not necessarily, basta against sila sa Israel. Yeah. Ang kanilang Against sila sa Israel. ang kanilang policy, Israel cannot exist. Matagal na nilang deklarado yun. Oo. They are against the existence of the state of Israel. Okay. Pero yung po mga Houthis, rebels nga, pero well-armed. Right. Itong nangyari dito sa Yemen, doon sa Gulf nga, ginamit nila yung mga surface-to-air missile talaga. Oo. Sophisticated weaponry na yan. Sophisticated na terorista itong mga to. Oo. Ngayon, tsaka ang kanilang explanation, nag-warning daw sila doon sa barko na tumigil. Iyon na, hindi, hailing. Ang tawag dyan? term po sa navigation. Gulf of Aden. Pag sinabing you hail, tinatawagan mo yung vessel. Binibigyan ng warning. Na it's, ano po yan
term in navigation, hailing. So, otoridad ba sila? Oo. Pwede sila mag-hail? Parang illegal na checkpoint eh. Ano ang nangyayari? Nag-hail daw over radio, dyan, at, pero ang suspicion ng mga analysts, gusto po nilang, grab, seize. Yung barko mismo. Oo, ibig sabihin, kukunin nila. Siyempre yung kapitan At gagawing, tawag dito, for ransom. ransom hostage or leverage pang ransom nila. Kung ano man ang kanilang Ang nangyari po, nung tinamaan daw ng missile, yung bangka o barko, abandoned ship na yung mga crew. Sa lifeboat. At dumating ngayon ang mga US warship Okay. at saka yung Indian Navy para po ma-rescue yung mga tawag nito, abandoned ship na mga seamen. Oo. Good morning, Parin John. Good morning, Kong Jonat. Yeah. Good morning. Ang Nag-uusapan namin yung itong attack MWD po, Houthi. nakumpirma nila na totoong Pilipino nga ay namatay based on the reports. Okay. Paano kaya to, pare? Ano? Hindi, ano naman dyan, well, talagang war zone na kayo niyan eh. Wala tayong magagawa niyan dyan. If you go through that war zone, very likely may mangyayaring ganito. Karamihan sa mga commercial shipping sa ngayon, maraming Pilipino ang mga crew. Kaya tayo'y Palagi ganyan yan. May mangyayari po talagang ganyan. Gera yan eh. Ano yan? Okay, mamaya analyze natin. May effect po yan sa supply chain. Okay. Ngayon, Pero ngayon, ang Paring Jonat, Paring Joel, ang Department of Migrant Workers, nangangako po tutulungan yung mga pamilya nitong mga nasawi. ang importante makausap kaagad yung shipping company. Meron naman manning agent yan dito. Kasi covered yan ng alam mo ang commercial shipping, mas organized ito kaysa sa land-based. Kasi covered dito ng International Maritime Conventions. Kaya kailangan ng tulong ng mga pamilya. Yes. At ang DMW daw, tutulungan na Yes, sila. they should be doing that. Nagbigay ng statement ang DFA at ang kanilang deep concern daw dyan sa attack. Bakit deep concern? Hindi lang ho ngayon to. Di ba? It can happen anytime. Ang dami hong barkong Dumadaan dyan. papunta Suez. Kaya busy ang traffic niyan. Alam nyo naman, gaano kadaming Pilipino sa merchant shipping. Tsaka talaga yan, napakakitid. Kitid. Na, Pag dumaan ka dyan. kaya pwede kang tamaan talaga ng mga Gulf nga eh. mabigat yung sitwasyon na yan. And that is a trading route na talagang very busy. Yung po nagtatanong sino yung mga Bobby Silvestre at saka Isaiah Peña Verde. Mga opisyal po, hindi ito mga tripulante. Official level, ito mga Pilipinong namatay. Yung Vietnamese, di natin alam kung sino. Okay. Noon pong inatake sila, tumawag pa itong MV True Confidence yung pangalan tumawag pa ng SOS. Sorry. Ang nag-respond, Indian Navy ship. Kaya po nung nag-evacuate yung mga, nung nag-abandon ship, naligtas naman yung mga Karamihan. yung mga karamihan ng tao dahil nga nandun na yung, nag-responde na yung Indian Navy ship. Okay naman pala yung Indian Navy. Yeah. Kasi ano nila yan? Area nila yan. Area. Pag may That usually happens. humingi ng saklolong ganyan, Pasok lahat. pasok lahat kung sinong within Kung sino within the area. Ang tutulong daw po dun sa mga Pilipino na
naligtas, no? Yung mga tumalon. Siyempre, ano ngayon na estado ng mga yon? Sino mag-aasikaso sa kanila? Inutusan daw po yung mga, wag na kayo mag-alala, yung mga pamilya nito, mga taong to, dahil inutusan na raw yung Philippine Embassy sa Cairo. Malayo yun. Malayo ba? Oh, Sa kaya dadalhin ito mga nailigtas. ang mag-asika, well, nandoon sila sa barko, nandoon sila sa mga Navy ship. at this point in time. At ang mag-aasikaso niyan yung ating honorary consul siguro diyan sa Aden. Kasi Pauuwiin daw po, ano eh. iuuwi natin yung mga taong yon. Siyempre, iba ang frame of mind ngayon yung mga yan. Yes. May halong Kaba. na-terrorize sila eh. Kaba. Hindi ba? Oo. Oo. Yung ano naman ang gagawin kaya ng OWA? Well, they will immediately eligible lang ang ating mga kababayan diyan yung Claims. mga, ng mga claims. May mga claims yan. Eligible. I'm sure they will be coming out with the package already. At yung mga nasugatan. Ano sa po? mga nasalanta, I mean, tinamaan, Yes. naapektuhan. Yes. Whether nasugatan, namatayan. O namatay. Ito pong nangyaring ito, buong mundo is so concerned. Alam nyo kasi, yung Suez Canal, sa ngayon ho, nahihirapan na sa Panama Canal. Ang laki nang nabawas. Kung dati nakakapagpadaan sila ng mahigit 30 barko every day, ngayon nasa 20 na lang. Gaano kalaking bawas yan sa supply chain? Saka, Ngayon, nangyayari pa to sa Suez. Right. saka pataas. So, expect na mababawasan pa yan. Pataas ang cost. Supply shocks po. Walang problema. A lot of these companies at even these tanker companies would rather siguro kainin na yung cost kaysa na mamabomba kayo ng ganyan. Iikot na kayo ng Africa. But then again, kung... At saka, pero matagal yun. that's a business strategy eh. Inisip siguro nila, hindi naman siguro lahat ma-ambush o ma-hail. O kung bombahin man hindi tatamaan, it's a risk, it's a gamble. Ang ano na diyan they really have all of this Military escort na yan. well, in addition to that, Additional cost din yan, Wala tayong magagawa. ganyan din naman ang ginawa noon dati. Noong Second World War, ang strategy nung Nazi, yung mga commercial vessels, inaano nila, torpedo, U-boat, Torpedo nila. para mawala ng supply. Yung kalaban, which is England. Okay. Okay? Okay. Anong ginawa ng... ang supply kasi galing sa US eh. Canada, US, Anong ginawa nila? Inescortan ng mga military. There you go. Which brings me to the question. For the policemen of the world, ika nga, US or other Okay. European allies, NATO or whatever, hindi ba magagawa ng military operation labanan yung mga Houthi? No, they're already there. Meron na nga ginagawa. They're already working it out eh. Ang ano lang, siyempre, very limited. Ay, na rin nabanggit mo pala, sila may tangan-tangan ng kanilang bansa at gobyerno. Hindi, No? It's not as if rebel sila, pero sila may yung, hawak ng sila may capital. hawak ng kapital. Very limited na rin ang Ang capability diplomatic ng type, ng Amerika pagdating diyan eh. And then of course very complicated yung situation kasi yung ibang members ng Gulf Cooperation Council na dapat inaasahan ng Amerika Wala. kampi dito sa mga ito eh. Pagkatapos Iran, di ba? So it's a issue that needs to be resolved. Ay, parang sarado ang diplomatic when it comes to that. Kasi ang may hawak ng capital, Houthis, paano mo kakausapin? No. They're under the control of the Iranians eh. And at the same time, they're also getting financial support from Qatar. So there you go. They can It's be- expanded exponentially. expanded. Kasi pagkalaban mo na You cannot Iran, talk to them. kasalukuyan You nga have to meron. talk- you have to talk to their sponsors. Kasalukuyan nga meron. Hindi, paano nga kakausapin US si Iran? Hindi nga eh. US-Iran nga. They're problema talking. They're talking through third parties. They're talking eh. Ang ano lang dito is what are the terms para matapos ito. Ang term nila, Israel cannot exist. That's the Well, yun ang bottom problema line dyan nila. Yun That is their extreme term. But Israel has, in many occasions, dun sa iba pang nangyari na ganyan ding gera-gera, mayroon ding
They came to terms after some time eh. So, ano lang kasi, medyo... Pero it's Hindi clear po, nagkakapatid. malaki ang epekto sa atin yan. Ang Bangko Sentral ng Pilipinas nagsasalita na supply shocks. Yan daw ang nakakalala ng ating inflation. So tatama pa sa inflation lalo yan, kung ganun. Sabi po This is ni an Governor external Eli shock. Remolona Jr., Oh. higher oil and food prices, yan ang supply shocks. Natumbok mo, Governor. Doon patungo. Higher oil, yan ang result na nangyayari dyan sa Gulf of Aden. Yung mga terrorist attack dyan. So, nag-react na po ang oil market doon sa nangyari na yun. Tumbok nito si Governor Remolona. So, ano nga pwede natin gawin dyan sa oil? There are other sources that should have been worked. Yan. Ang balita, halimbawa, ang Petron, kaya lumaban doon sa mga smuggled. Alam mo bakit? Ang bali-balita dyan, bumili ng oil sa world market, pero galing sa Russia. At medyo mura daw. Ayan. Okay. Isang paraan niya, sinasabi ni paring Jonat, yung buy from other sources. Which we are doing anyway. Singapore has been the biggest source of all of these refined products. Eh. Kasi isa lang naman ang So, refined. high-level negotiations at contacts. Ano talaga? O, food prices. The same is true for the food prices. Kasi po yung supply chain, food inflation worldwide, malaking bahagi niya inflation na yan dahil sa supply chain. Logistics, taas ng cost ng logistics. Hindi po yung actual na kinakain natin, yung mansanas o kung ano man, o baboy, hindi yun eh. Maayos ang production niya ng buong mundo. Ang problema po, yung pagdala nito mga goods na to kung saan yung logistics. Yan daw ang malaking sanhi ng Ano yan? Parang freight costs or something. Yeah, of course. and delay. Supply chain nga eh. Ang inaasahan sana natin, today, ang ating mag-i-import tayo. These are the Corn. imported. Galing itong mga goods na ito. 1, 2, 3, 4. Meron mga alternative. Yung Mas malapit ka mo. rapid o kaya not going through that particular route. Baka meron. Yung ganong klase. So, I hope they have Like Australia, source of corn. Pwede kaya yan. mga ganong klase. Kasi ang Australia, alam ko, wheat. Wheat. Ang binibili natin, hindi sila malakas sa corn. Ang malakas sa corn, Thailand. Hindi US. rin dadaan sa atin yan. US. Ay, US dumadaan sa Suez eh. Kasi galing doon sa Corn Belt. Hindi, dapat duman sila sa... Meron naman... Mag-Pacific na sila. Meron naman silang Pacific areas eh. Mag-Pacific na Pati sila. Canada. I-train yung corn. Yes. Ah, Oh, yes, pwede. yes. Pwede yun. Kasi Pwede yung talaga. Corn Belt po ng Amerika, Nasa gitna banda ron sa east. Nasa gitna sila eh. Mas more on the... These are for imported Items. Now, what if, ito tanong ko lang, what if internally, within the country, generated or Matagal produced, na natin ginagawa. production. Matagal na natin. apektado rin ba yan ng Matagal logistics Supply costs? chain, hindi nga eh. Sa cost of oil na lang yun. Oo, ang oil Cost lang. of oil, oh. Oh, yung cost of ang ano natin, the domestic shipping industry is not up to terms Okay. with our requirements. Ito po ang inaalala ni Governor Remolona. Yang kapag daw nagkaroon ng inflationary pressures, meron din pressure sa pagtaas ng sahod. Yes, definite yun. Yan daw pagtaas ng sahod, meron din inflationary effect yan. So, paikot-ikot tayo. Hindi raw madaling, halimbawa, nagtaas ka ng sahod ngayon, may inflationary effect yan, at hindi agad-agad nawawala. Natutunaw o dissipate. It lingers. Hindi nagdi-dissipate. Hindi dissipate quickly. Well, So, paikot-ikot tayo niyan. well, good thing to the rescue ang ating mga lawmakers at itataas ang minimum wage. Di inflationary. Ganun ba? Larong problema yun. Bagong problema ba yun? Ay, naku. Hanip Okay, naman. anyway. Pero ang gusto po strategy gawin ni Governor Remolona, yung effect na yon, yung ripple effect ng mga yan, wages, daanin niya sa monetary measures. Kasi wala ka naman ibang pwedeng gawin dyan eh.
Anong pwede mo gawin? Increase production? Matagal pa yun. Natagal pa yun. Wala pa yun. Hindi mo ga- So, may monitor. Hindi niya- Therefore, ang I Wala need sa ambit niya yun. Yes. Wala sa... Tsaka... Kay Pascual, pwede dahil tinutulak. Hindi, sa ibang puro tao, salita lang. Pumapil na naman niya ngayon Australia. Ano? Balik uli tayo dun sa, ano yan, Gulf of Hindi, sandali. Meron isang conclusion na lang. Yeah, okay. Yung sinabi po ni Remolona na kailangan niya ng monetary measures para yung mga ripple effect. Ibig sabihin po niyan, hindi pa siya magbababa ng interest rate. Yun ang kuha ngayon Okay. ng mga analyst, banking system, mga finance guys. Bawat sabihin kasi ng governor, binabantayan po yan. Oo. Dahil ibig sabihin, Especially interest rates. ibig sabihin yan, atik. May kinalaman sa atik yan. yeah. May kinalaman sa pera yan. Okay. Hindi, ang akin- Yun lang yung aking gusto. Ang akin naman, babalik ako dun sa buhay naman at kalusugan ng ating mga seafarers. How does this work ba? One, mas mataas ang sweldo mo pag kayo'y nasasakay sa mga barkong Yes. padaan sa May ganito. risk, yes. Insurance, mas mataas. No. Hindi pwedeng hindi ka magpa-assign, pare. Kung, Hindi, pag you are, na-assign ka. ano yan halimbawa ito, para sa mga nakikinig sa ating mga... itong barko na ito, umiikot na to eh. No. Ngayon, napadaan sila ngayon dito. Kasi, pag nag-crew ka, you stay with that ship. Kasi kung You ako... stay with that ship for 6 months eh. Hindi ka naman nakakapili. Hindi ka naman Kasi makakapili ako ito. yung... Naku, Diyos ko, dadaanan naman tayo dito. Yung Ano yun? Iba gano'n na. Ano na Hazard pay yan. Hazard Hazard pay. pay. At saka ano na yan, a song and a prayer. Yes. At marami siguro Pinoy nating seafarer lalaban sa ganyan. Cargo Cargo ship yan to eh. Cargo ship. Yun lang sumakay ka ng barko, napakalaking risk na Kaagad. Hindi naman, yung dadaan dun binabanata kayo ng surface to air missile, grabe naman lalo na yung risk na yun. Hindi, super alam naman ng mga may-ari ng barko yan at alam din ng seafarers. Okay. So they will demand. Usually it's being given. It's given. Kasi Alam na nila yun. ano yan eh, ang mga Pinoy magaling pagdating sa ganyan eh. At saka matapang. Yun na nga, matapang. Kasi okay lang. Okay lang ako. Ganun. Hindi ko kikitain yan basta-basta ganyan. No? But, Yan, Okay. yan ang nangyayari usually. At very tame na po ang inflation natin. Oo. Alalahanin natin yan. Nagko-contract pa nga yung mga iba eh. Ibig sabihin bumababa. Totoong bumababa ang presyo. Hindi lang humihina ang pagtaas. Merong mga items na totoong bumaba ang presyo. Except for rice. 24% year on year ang ating inflation ng Feb. Yung, kumbaga, yung presyo ng February last year, kumpara mo sa presyo nitong huling Pebrero, ang itinaas po niya, 24%. Okay? Yan ang ating problema at ang sinasabi ni BBM, yun daw pong pinarerepasa. Ano ba ibig sabihin na? Review. oo. Repaso. Nirepaso ng ang NFA dahil dyan sa pagbenta raw ng deteriorating rice. Ano yan? Term pala yan, kayo naman. Ano? Distress selling. Ayan. Distressed. Ayun. Kasi Actually, yung stocks, this should trigger already. Tama si Paring Conrad, yung review of the NFA's role in these activities. Kasi under the rice repaso. under the rice tarification law, tinanggalan sila ng katakot-takot sa Yan. papel. Ano ba talaga ang gusto natin gawin dyan? Bakit natin binibigyan ng napakalaking budget? Ang nangyayari po kasi ngayon, ang NFA, tagatago lamang ng bigas na kailangan natin for emergency. Buffer. Kailangan, ganun ba dapat o kailangan market participant sila? Dahil nagtatago ka ng bigas, hindi mo naman forever pwede itago yan. Paano mong didispose ngayon yan? Kaya nasabi nila, distressed. distress selling. Deteriorating rice. Although that doesn't answer, bakit yung nirebag? Hindi, kasi ano yan eh. Yun ang yun po ang hindi. Medyo doon ako na... Nakalimutan lang itanong. Ikaw naman sa Kongreso. investigasyon. Nakalimutan lang itanong yon. Ba't kailangan i-rebag?
Hindi, kailangan i-rebag kasi from the standpoint of retailers, pag NFA kasi, ang tingin ng tao, mababa ito. Talaga naman mababa. Hindi nga. Ngayon, pag ikaw ay nag-trading ka na rin, at ikaw ay kasakapat nung trader na yon, kailangan mo i-rebag para yung galing sa'yo na mababa, Commercial na. commercial na. Commercial. Hindi nanloko kayo. Kaya nga. Nanloloko kayo. Talagang naluloko naman talaga itong mga ito. Hindi naman talaga, welfare? Hindi naman. Talagang naluloko sila. Kailangan kumita pa. Kumikita sila. Pareho Okay. sila. Hindi, kailangan to keep the NFA afloat. No, the NFA does not need that Because the NFA precisely, tinanggalan nga ng papel sa market Oo. Ano ba talaga gusto natin? Tagatago lang ng bigas for emergency? O market participant? Yan ang kailangan natin na decide. 8:30 ng umaga, karambola sa DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik tayo. Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin, paring Jonathan De La Cruz. Dito, Joel Laksamana. Ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. By the way, good news muna. Good Good news. news muna. Well, the president has announced that his mother, former Oh. Lady Mel, is getting better. So Getting better. we continue praying for her Medyo nagdemonya ng konti. Nagdemonya ng Medyo konti. may edad yan. Ng, Yes. Ang delikado yan pag It meron happened. ng... 95 years old. that's- Medyo mabigat. kasi pag pag tumatanda ka, para ka nagkakaedad na rin. meanwhile, ako naman Tapos, tapos, happy birthday yesterday kay Congressman Sandro Marcos. Uy! Uy! Congressman. Congressman, ha? Congressman Sandro. The Senior Deputy Majority Leader. Sasama kaya sa Germany yan at saka sa Baka, Czech Republic? hindi pa kasi Hindi pa inaayos yung- wala pa yung, hindi Tsaka pa, Czechoslovakia. tsaka hindi pa mag-end yung session Hindi pa. Ay, di ba? He cannot afford to be there. Next week daw po, ang biyahe naman ng Pangulo ay sa Germany at saka sa Czech Czechoslovakia. Republic. Uy, I like Czech that Republic. country. By the way, itong naman, I'll take this opportunity. Naghiwalay na yan, Czechoslovakia. I'll take this opportunity, batiin ang ating ang mga kababaihan ngayon dahil Women's Yes. Month ngayon. In fact, maraming activities sa Marami. Congress. They will be presiding. Yes. Sa LRT, MRT yata, libre ang sakay ng mga babae. Ewan ko kung ngayong buong Oh, LRT2 and MRT3. But also, I'd like to greet, marami akong Dandaan lang kayo sa LRT to, marami akong kaibigan na very advocacy nila talaga ng women's rights. Women's rights, yes. Gender equality, Yes. inclusion. Isa dito, nakausap ko, tagapsubaybay natin at isang araw magiging guest natin. Si Pauline Lopez, dating national team sa taekwondo, champion yan. Oy. Ngayon advocate ng women's rights siya sa advocacy called Shiro. Mga, Vlogger ba yan? vlogger siya, influencer, Ay. at showbiz na ngayon dahil she will be appearing in the movie kasama ni Ann Curtis yung kasi dati may movie na, Diyos ko, nakalimutan ko na yung Bitayin na natin. action siya, no? Bitayin na natin si Pauline. Nag-retire na sa sports at saka kaano natin alumni din ng Ateneo. Ateneo Varsity, gaya ni Paring Conrad. So, she's very close to the Jesuits, especially, ano ba yung ating, Magandang kasama yan. that's her advocacy, especially women's rights, especially. Kasi wala tayong kasama pag Right. Monday, So, Pauline, Wednesday, we're Friday. extending the invitation to isang araw. Baka one of these days, maimbita natin siya. Maimbita ka. So, at least, saan pa bang platform ang, kung hindi karambola? Talaga. Para sa'yo. Yan ang workout. Hi, Pauline. Maganda. Lalo na pag ganyan And happy sports, Women's, International Women's Month. And All of our friends. Well, talking about that, yung kahapon, we went to the Our Lady of Peace Missions Okay. Hospital, founded originally by Sister Elvira Maamo, who is a doctor, and Father James Reuter. Oh, James Reuters. Father James. Diyan sa Paranaque ito. Ilang taon na si Father James? Hindi, patay Patay na na. siya. Sorry. Pero I thought he you were- led a very long life. Yeah. Yan yung sa arts. Arts. Oo. Paano si Father James Reuter? No? Theater ng Ateneo. So nag-ano sila, they founded a hospital, nandiyan sa may malapit sa coastal, sa Paranaque.
And we went there together with this Australian medical services group. Maganda yung kanilang programa because they are concentrating on surgery, and then marami silang tinutulungan na yan nga sa female na kaya naman nababanggit ko yung tungkol dyan dahil dito sa National Women's Month, no? So malaking programa, maayos nila. It is being supported also by the Senate Ladies Foundation headed by Mrs. Subiri. So maganda yung kanilang programa. Ito naman Congressional Spouses Foundation, Okay. headed by Congresswoman Yeda Romualdez. I understand they are looking at Masungi as a Okay. possible That's great. Advocacy. nila. Maganda yun. Maganda yun. Kailangan nila dumalyang. Ang tatay Kailangan niya ng tulong. matigil po Oo. yung mga Oh. naghaharing uri dyan Yan, oo. sa Hindi, Masungi. saka pantablaman lang kasi even pati parang ang DNR, current Kampinan nila eh. kampi ng DNR eh. Hindi ko naman, Ikaw naman. O, kumakampi dun sa... paano hindi kakampi? Aboitis yung. Aray ko. Bakit? 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 Bakit hindi pwedeng kumampi sa aboitis? Ayos naman yun. Bakit? Sabihin mo. By Bakit the way, hindi si Secretary Yuloloy Sagame, isisindan nyo siya mamaya. She's a good person. She's a good person. She has something... Galing. Ang galing. Tsaka- Ang galing. So, okay lang sirain yung ating Upper Wakikinawa. reservation po yan. Because she's a good person. that's a good news. So, She's a very good person, kaya Masungi, pumapayag na lang mang siya sa gustong gawin ng aboitis. Yeah. well, she's looking at it from a science-based point of view. Looking at all Transforming, factors. Transforming. Science-based. Okay. May science-based ba kung sisirain? Anong science Yun yun? ang science. Yun ang science doon? Sayang yun. Well, anyway, yung mga nagtatanong, yung Czech Republic Republic. visit, state visit po yan. Yes. Okay. Naalala nyo, yung prime minister nila pumunta rito. Yes. Ito return. Exploration po ng mga business yan. Czech Republic, isa yan sa up and coming, rising superstar. At saka Economic superstar ng Europe. Europe. Ang existing superstar po ay Germany. Uy, okay. Yung German working visit naman. Working visit naman Presidente yun. rito. Okay. Inimbita siya ni German Ang Chancellor IT, Olaf Vanessa, Scholz. Ang daming IT gusto magpunta sa Sa Czech Czech Republic. Czech Republic. At saka at the same time. IT po ang at the same time, it is a manufacturing hub. By the way. Well, even before, break up yung Oo. Eastern Bloc. Manufacturing. Kasi block na yan. Sila nga yung natin sa LRT1 eh. Sila yung siya. train eh. Hindi nasangkot. Hindi natuloy yun eh. Ang laki ng hinihingi eh. Hindi. Yung yan, yung sinasabi mo. Pero yung original, sila nag-supply. Kaya nga gusto ulit bumili. Yun yung nag-whistleblower against isa sa ano natin. Yung ambassador mismo nagsalita. Yung sino yung kausap niya? Yung Binabakalan daw. Yung Bayaw, si Bayaw eh. Bayawak. Si Bayawak eh. na nasa Binabakalan. DOTC nun. Kasi, Ang laki-laki daw na dapat hinihingi. ipaliwanag mo paring Conrad. Ito kasing LRT1. Okay. Nung panahon, LRT2, MRT3. Hindi, LRT1 muna, Belgium at saka Czech yan. okay. Tapos MRT3, Czech na. Check. Oh, Ito ngayon, yung EDSA. oo, tinayo po yan. Kailangan ngayon ng panibagong bagon. Bagon. Yan. Noong panahon po yun ng early 2010, mga ganun. Gusto nilang bumili at ang laki ng gustong komisyon. Hindi naman daw. Bumiyahe pa yan sa Czech Republic. Our Lady of Prague. Hindi, yun eh. Nagsimba. Nag-pilgrimage pala. Pilgrimage yun. Pero habang nandun, nambakal. Hindi. Nag-usap lang. Kasi masarap ang kafe. Hindi natuloy. Dahil pumalag yung Czech Republic. Laki naman ng komisyon. Si ano yan eh. Hindi nagkatuloy. Bumili tayo sa China. Ayun. Na ang bigat. Hindi pwede ito sarili. Hindi pala pwede sarili. Hindi pwede sarili. Yan. Light rail nga eh. Hindi heavy. Ano ibig sabihin ng light rail? Hindi heavy train. Binili nyo yung pamprobinsya eh. Pambira kayo. Yung mga long haul lang Problema binili nyo eh.
Long haul. That guy, he was really the MRT, di ba? Yung SAR or something. Sino? Yun, yung bumili ng bagon at gustong Hindi, Panahon ni Rojas yun. Oo nga. Sa DOT. Ano yun? hindi, Sa DOTC. Hindi si Secmar yun. Yung Si Abaya? hindi. Hindi, Yung, later pa yan eh. hindi, si Boy Quintas, yung basta mahilig yung mga Mahigil sa mga palaki. Ano yun? si, Matinding, kalimutan ko lang pangalan. well connected and Well, well. kuya, Yung dalawang yun. Sobra. na whistle-blow siya nitong ambassador. Ay, hindi. Paano ka Basta hindi bakyo, mag-whistle-blow eh? Para bang- Gamit mo na lahat ang mga pangalan ng kung sino-sino. Oo, Di whistle-blow ka na. Whistle-blow ka na. Kasi, ang sinabi nila doon, hindi naman daw totoo na nanghihingi. Hindi naman daw. Hindi totoo nanghihingi. Kaya lang, hindi sila pwede. Nagparinig lang. Parinig lang. Kaya lang sabi, Ba't hindi di ka, mo dinimanda yung ambassador? kung talagang hindi ka nanghihingi. Slander yan. Hindi nga eh. Atras siya bigla Booking, oo. Matindi Okay. yun, matindi yun. Yun. Anyway, Ngayon so- po, yung nagsalita ang presidente tungkol dito sa Visit. problema sa NFA. Ang sinasabi niya po, bakit kailangan mabago ang sistema? Bakit gumagawa sila ng mga ganyang kalalaking desisyon na walang board of approval? Paano nangyayari yun? Wala man lamang bang kailangan na board approval dyan sa sistema na yan? Ayon po kay Administrator Roderico Bioco. Yuko. Oh, yan. Oh. Doon sa congressional hearing kahapon, dyan sa House yan. Wala naman daw pong irregularities yung ginawa nila. Kasi ginawa nila was done by the book. They've been doing it. In other words, Matagal na nilang ginagawa. matagal nyo nang ginagawa. Wala kaming ginawang bago. Nak. Ang problema, ito po, yan talaga, nakuha ka na. Nasabi mo na yan. Kasi negosyo na, ninenegosyo mo pa. 6-3 daw po yung rule nila. So, yung palay daw po, bibili nila 6 months, i-store yan. After 6 months, pagigiling na nila. Oo. After 3 months, yung pinagiling na bigas, i-dispose nila. Yan. Ito po yung trick dyan. Sabi ni Montemayor. Talaga to si Leonie, nang bubo ko eh. Ikaw naman, Leon. Leon Ikaw naman, racket na may racket. Pinakikialam mo pa. negosyo na nila yun. Negosyo na nga nila. Ikaw talaga. Ito raw po. Yung 6 months na yun, ina-antedate yun. Yes. Okay? Sasabihin nila 6 months pa 6 months to. Pero kung binili mo ng Marso, sasabihin mo, binili mo ng Disyembre. Oh. So, Kaya buko eh. sino lang ang shelf life. Yes. Kaya buko itong mga ito. Yan, ilalagay po sa book, ganyan. Yan sinabi ni Montemayor. Bakit niya alam yan? Dati po siya agriculture Sa secretary. Oh. Ngayon, yung bigas na, pamimil mo ngayon yung palay. Punta ka sa rice mill, pamimil mo yung palay, high quality yung bigas. Yung palay na yun. Yung bigas na yun. Yung bigas na makukuha mo, NFA. Pagdating sa'yo, low quality na. Kanino mapupunta yung high quality? Siyempre. Mr. X. Hindi natin alam. Yan. So, yan po yung kalakaran dyan. Yung 6'3 na sinasabi ni Bioco dyan. Mabuti nga, dapat nga tinanong sa kanya, anong ibig mo sabihin? Kailan kayo bumibili ba ng palay? Sir, bumibili kami ng ng Pag-harvest season. Pag-harvest Season. season. Ibig mo sabihin, December na may nag-harvest. Ilan metric tons ang hinarvest nila na binili ninyo nung December? Hindi ba, dispose? di ba na mga mas na? Pwede isolve sa math yan. Di ba? Oo, sa mat. Ito naman si Leonie, magaling lang kasi ito sa mat eh. Dinayari sila. Aging and deteriorating daw po yung binenta nila. Ang hindi po pinaliwanag nitong suspended administrator Bioco, yung sinabi nga ni Parin Joel, bakit nyo niribag? Bakit hindi ka humingi ng approval sa board? Hindi raw kailangan ng bidding. Okay. Yun ang pinakaano ko, ba't Hindi walang kailangan bidding? ng Ba't walang bidding. bidding? Parang emergency. Hindi raw kailangan. Emergency Emergency, distress distress eh. selling nga, oo.
Yung mga ganon trabaho, Alam nyo po, hindi kailangan ng official bidding kahit canvassing lang. Binebenta ko to. Gusto mo ba? Ano, magkano sa'yo? O ikaw, ano? Informal. Ginawa mo ba yun? Tsaka bakit dalawa lang ang Two pinagbentahan traders mo? lang. Pare, walang Bakit dalawa lang? Ang daming traders. Ba't di mo ikalat sa kanila? sila lang Yung ho. murang bigas. Eto ba, masisiguro mo ba na 25 binili sa'yo, ibebenta yan sa Market. Sa market. Na konti lang ang tubo, ibebenta yan sa 50 plus. So, doble. Hindi, yung dalawang traders na, yun ho, yun sila lang nakakaintindi na ibig sabihin ng distress eh. Kaya sa kanila lang. Kaya sa kanila lang, oo. Mahirap palang intindihin Mahirap yun. intindihin yung distress. Ano ba yan? Very technical ba yan? Very technical yan. educated. Technical. Kung hindi mo alam Wala ang mang bigas, distress. ang Wala. negosyo ng bigas, Hindi mo Hindi ka makakabili. Hindi mo intindihan. you're not qualified to buy. Hindi mo maintindihan yan. Yan ang ibig sabihin niya. Kaya si paring Bisoy, yung retailer, hindi Kaya yan Hindi pupunta na, doon. putya, talaga nagsara na si Bisoy dahil dyan eh. Grabe itong mga ito. Pagkabag- At saka ito, oo, ito distressed. mabigat sinasabi nila. Gawain daw namin yan. Oo, dati na yan. Walang alaman na rito. Wala akong ibinago Dati dyan. Wala ho kami binago dyan. Gawain na namin yan eh. Anak na. Hindi, bakit hindi ibinigay sa DSWD? Na lang, oh. Which is Distress pala yan tinatanong eh. nila. Bayaran mo sa Mga akin. kongreso. Distress. Bigay mo sa DSWD, Oo. pamigay sa mahihirap. Total distress. Ba't kailangan mo ibigay sa isang commercial? Dalawa lang na monopoly. Distress pala yan eh. Distress pala yan eh. Oh. Alam mo na, nahihirapan 30%. Poorest 30%. O, bigay mo na doon. Bigay mo na doon. Total, babayaran ka naman ng At saka hindi ba DSWD? tumatakbo yung kadiwa? Oh. Ayun. Ba't di mo ibigay sa Hindi doon kadiwa? sa kadiwa, diba? Gaya ho ng binanggit ko sa inyo. Itong mga ito hindi nila naintindihan ng distress. distress. Ayan. Gawain na ho. Isipin mong ganun rason. Gawain na ho namin yan eh. Hindi ho pwede ibigay yan sa DSWD. Kasi nga, delikado na yung Oo, distress. quality. Yung distress. quality. Ayun. Mas mabuti pa ibigay natin sa private traders para lokohin nila yung mga mamimili. Yan. Bahala na sila concession nila yun. Lokohin nila. Hindi ho matanggap ng Nakonsesya konsensya ko eh. Oo. Yan. Ibigay sa may Mahihirap yan yan. eh. Dahil distress rice na yan eh. Alam mo, Mabuti pa yung mga traders, wala namang konsesya yan eh. Ang kakapal ng mga yan. kapal yan. Oh. They can afford. Sila na lang ang ano. Talaga sa sagot. Oo. Hindi, pero that will be a thing of the past. Wag kayong mag-alala. Kasi may balita nga, nababawasan na daw ang mga population ng buhaya dito sa Pilipinas. Sabi ng DNR. Sabi natin. Puta. Yung totoong buhaya yun. Totoong buhaya ba yun? Oo. Hindi yung buhaya sa gobyerno. Okay, sige. Pero nating irregular, tandaan niya. Nothing. It's been done before. Been done Ang before. nangyari, yung hearing pa, parang nagkaroon ng forum. Nagkaroon Plataforma. ng plataforma itong si Bioko. Oo. At kinarga ng lahat ng dyaryo, pare. Ano ka? So may umaandar bang operation ganyan? Pag ganyan, tingin mo? Hanip eh, no? Ibig mong sabihin, May sabihin, defense, Oo. ibig mong sabihin yung dalawang traders na yon, kumilos. napakatindi ang kanilang workout. Kumilos. Bigla, ang bilis ng hearing ng House eh. Kailan lang yung issue na yan? Kahapon, nag-hearing na eh. At ang unang sinalang, si Bioko. At ang unang sinabi niya, walang irregular. At walang ibang nagtanong. Hindi man lang, ba't mo niribag? Oo. Wala. Ba't walang board approval? Ba't di mo binigay sa DSWD? Ba't di mo Distress na binigay pala na yan sa eh. DSWD? Wala. So, tapos, by coincidence, lahat na reporter nandun sa hearing na yun. Hindi, ano yan? It is such an issue Of great importance. Ayan. Kaya nandun lahat ng reporter. Kung ako editor ng mga ito, Oo nga eh. Parang, ano yung sabihin distress yan? Paliwanag mo yan. lagyan natin na sidebar. Di ba sidebar ba? Ano yung distress? Kahit na ako naguluhan ako eh. Di ba? Naguluhan ako. Stressed. At saka ginagawa nyo na. Very creative. You have been term, doing it for a long time. Grabe kayo. Ano ba yun? Dahilan ba yun? Oo nga. Pwede ba rason yun? Dati ko na, inabutan ko na dyan yan eh. Naku. Kaya, Tatatan ko na yun. hindi nga. Ito, sagot ni, hindi Yoko. naman sagot. Nauna na si Secretary Laurel eh.
Since 2019, imbestigahan natin. Ngayon, ginagawa nyo na pala yan. O sige. 2019, sino ba pinuno ng NFA no? Sino ba ang ex-military? 2019. Hindi, siya pa rin eh. View ko yata. Ano to eh? Siya Si ay... Jason Aquino na Di, wala na siya nun. Tinanggal na. tinanggal na sa rice tarification Oo. na si Jason. Niyari na siya doon. I'm sure walang mangyayari kung si Jason yung nandun. Tsaka hindi niya sasabihin, gawain na ho namin to. Alam May nagtatanong ngayon, meron daw po 150 billion cash yung NFA. 150 billion in cash ang nakuha niya from 2018 to 2022. sa rice tarification. Subsidies and rice sales. Government subsidies, aside from the rice sales, kailangan daw po subject na na-audit siya ng COA. Okay? Tingnan natin kung tama yan. Because it is a GOCC. NFA is a GOCC. So, meron naman listahan yung mga GOCCs na nakakakuha ng subsidy. I'm sure mayroong subsidy yan. But is it in that, league na 118? Laki niyan. Yun daw pong 25 per kilo, yan daw yung maximum allowable price, sabi ni Bioco. Maximum, Maximum maximum price, ha? 25. Maximum price daw yan, Sabi niya. sabi niya. Maximum price ng ibig sabihin na ano, yun yung pagbibili. So, may sinasabi po si Salceda, bakit nililimit niyo yung investigasyon ng Kongreso? Diyan sa sale ng bigas na yan. Paano yung buffer stock? Rice tarification law since 2019. So, kaya po sinasabi ni Laurel, magmula 2019, tignan natin yung transaksyon na to. Dahil noon nagsimula yung rice tarification law at ang naging papel ng NFA under this law, maging tagatago ng bigas for emergency. Diyan na uso yung disposal. Kasi tatago mo lang yan eh. Dati nga, kasama ka sa market. Oh. You buy and you sell. Therefore, Talagang umiikot ang inventaryo mo. Lumalabang ka. Umiikot ang inventaryo. Kaya nga marami kayong warehouse all over the Since country. 2019, because of the brilliant rice tarification law, Well ang researched. NFA po, naging tagatago na lang ng bigas. Bibili sila ng bigas, tapos tatago nila, i-dispose nila. Okay. Yan yung kalakaran na Yes. inabot dito si Bioco. So sabi ni Salceda, bakit itong particular deal lang na to ang tinitignan nyo? Tignan nyo from the rice From tarification days. 2019. Yun po yung explanation kung bakit gusto ng Secretary of Agriculture Yes. magmula 2019 ang tignan. Kasi noon nagsimula yung rice tarification law. Yan po ang background yan. Ibig sabihin, yan rice the brilliant, Well researched. research rice tarification. Ang dami pong ang daming ginawang, ang dami po sinira. Oo. Sipin mo yung participation ng government in the market, which is very critical in such a politicized commodity. Tinanggal, kinapon, nawala. Ang losses daw po ng NFA dahil dyan sa function nila na maging tagatago ng bigas, tagatago at taga-dispose, umaabot na raw sa 20 billion magmula noong 2019. 20 billion. Maliit yan. Malaking kinikita ng mga rice traders pala rito. maliit yan. Anong ginagawa nyo? Yan ang magandang tanong. Doon sa mga bigas na kailangan na i-dispose. Palagi bang private trader ang nakakakuha niya? O pwede nyo dalhin sa DSWD. O pwede dali sa DSW, Kadiwa. Kadiwa, yung mga ganun. Oo. Government, trading operation. To the loss. You're selling at a loss. Oh. Pero pagpalagay na raw na natalo sila ng 20 billion, asan yung 130 billion pa? If ever. Daming paliwanag nito.
Paano hindi pa naman siya administrator no? Hindi pa. Hindi. Acting like ba siya nun? Hindi, pero whether lang niya. was he at any given time before his being administrator an employee or an official of NFA? NFA. Alam niya yan. Alam na niya yung kalakasan. Yan bang NFA, ino-audit ba ng COA? Yes. Yes. Tignan niyo yung audit. Kasi may Oo. subsidy ang NFA. Oo, malaking subsidy. Malaki. Malaking Billion na ano. Pero tignan niyo, anong... May audit report naman yan. Ngayon, kung hindi yan nagkaroon Based on that subsidy, malalaman if they're Yes. building the appropriate reserves. Di ba? So, ang gusto Of ko rights. mangyari ngayon, ipatawag din sa Kongreso kasi parang... Yung auditor. Nakalamang Para nakalamang agad to. maibangga yung figures, di ba? Nakalamang agad to si Bioko eh. Wala daw irregular. Hindi, patawag din po ninyo lahat. Pati yung trader. Ayun! Trader. Yan ang gusto ko mangyari. Dapat Yung tawagin nyo, trader. isabina ninyo yung trader. Pati yung COA pa-report Pa-reportin. Oh. ng Isipin mo, ano ba ang findings nyo? Diyan nangyayari. from 2019 to the present, yan ang dapat na gawin doon. Trader, It's- private, ano yan ah. Oh yes, you can subpoena the price. Kasi, Let us not oppress the trader. no, we have not... Nagtransaction Nagtransaction sila sa gobyerno. NFA. It okay. became Oo nga pala. illegal. Oo nga pala. It became Kailangan nga kasama, pag magkaroon ng kaso to, dapat Kasama kasama, yung trader. sila. Kasama trader. Oo. Ano ba to? Plunder na ba to? Depende sa... Ang laki ng halaga eh. Oo. Isipin mo, it took Uncle Sam himself to... Siya mismo? siya mismo pumunta doon. Siya mismo. Para ano yung tungkol doon sa... Ano, Ang punot dulo dito, iyang role ng NFA, kailangan ma-review. yes. Kailangan ma-review po yan. Yung nangyayari yan dahil ang naging function ng NFA, tagatago lamang ng bigas. Hindi na siya... Aanhin nila yun. Hindi naman, they will purchase it domestically. Tagatago na nga. Tapos tagatago nga. Tatago nila Tatago pang emergency. Tatago nila para ma-distress. Madistress. Di ba? Hindi. Antayin nilang madistress bago nila i-dispose. Ano mo, ikaw naman, sinasadya ba yun? Hindi tinatago para ma-distress. Yun ang sinabi ng batas. Tagatago ka lang. At saka yun ang sinasabi ni Leonie Montemayor. Kasi, inaano ninyo yung date eh. Ina-antidate Ina-antidate nyo eh. Kaya dinidistress nyo kagad. Kabibili lang ninyo, distress na. Oo. Okay, 9 o'clock ng umaga. Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.